How are you gonna disrespect your mom like that, she is dude? right now. You're gonna disrespect your mom and say that your work is harder? That is so rude. All right, can I talk? Hairspray. Listen, so your whole So it's thing- dangerous. Listen, Your job is You would have to actually have to go to work. And Went to school, and still. and paid rent. Yes, I still work. That's your choice. You're high. You're all over. That's what I play video games. I play video games on my spare time. I don't even enjoy streaming. Ito yung isa sa mga, yung masakit panoodin. Hindi cringy parang parang mas malalim pa Parang sa nakakatawa nga eh. cringy. Nakakatawa pero kasi nakakaawa yung matatanda. Binibait sila. Oo, patunay ito ng dapat hiwala yung social media ng matatanda eh. Kaso, kapag nangyari yun, parang magiging boring na yung social. Ako, para sa akin na. O dahil parte na ako ng matatanda. Hindi, nasa gitna pa tayo eh. Naiintindihan natin yung laro eh na may nang debate, tsaka may mga nauhulog dun sa patibong. Ang tinutukoy namin na video, yung debate ng FaZe Clan. Nauuso na kasi yung content na ganun ngayon. Yung Alam ko sa Jubilee eh. Yung 1 Jubilee versus simula na 20, yung 20 versus 1, yung group, yung madami. Pag feeling nila, hindi na maganda yung argument nung para mapalitan representative na. nila, papalitan nila. Kapag naka-reach yata Sa ng 5 Jubilee nga flags, yun, di ba? Jubilee. Sa Jubilee nagsimula. Tapos itong FaZe Clan, ang alam ko, esports organization to noon, na focus sa mga shooting games. Meron sila Fortnite, CSGO ata, meron din. Tapos may na rin sila, may content creation na din sila na team, no? na team. So mostly streamers. Sila ng debate ng streamers versus 9 to 5 workers. Sobrang rage bait kasi na ito yung patunay na dapat talaga hiwalay ang internet ng matatanda sa mga kabataan. Naintindihan ka ito sinasabi mo na magiging boring. Maging boring na eh. Kasi nawawala ng butt of the joke. Sila yung nagiging butt of the joke eh. Pero kasi, argument ba talaga dapat to kung alin yung mas mahirap, yung streaming or yung regular jobs? Siyempre, kung magiging argument, wala talagang papatalo. Oo, kasi Pares may pros and cons eh. Di ba? Kumbaga, Kahit anong bagay naman, merong benefits tsaka merong disadvantage eh. ang matatanda kasi, yung older generation kasi, ang tingin nila sa mga content creator, streamers. ang tingin nila sa streamers, hindi work or hindi job yung ginagawa ng mga kabataan na to. Nag-enjoy lang, Nag-enjoy lang. While Yun getting nakikita paid. Nila, while getting paid. Tapos, ito namang mga kabataan ay nagpo-push back dahil sabihin na natin hindi nga mahirap yung ginagawa nila physically. Pero ibang klase din naman kasi ng hirap yung ginagawa nila eh. Tapos syempre, sila yung naiiputan sa ulo dahil doon sa mga sinasabi or doon sa paghuramentado ng matatanda. Magpo-push back sila ngayon. Tsaka alam rin nila kung paano anuhin yung mga yung gigil ng matatanda eh. Yun yung ginagawa nila sa videos. May mga nag-argue doon na parang good faith debate naman. Pero meron mga nagde-debate doon na alam mo nang buburaot lang sila, na nagpupush lang sila ng button sa matatanda. Na Buibigay naman. Kaya siya nahuhulog kayo dyan. Ayan. Bitag yun eh, bitag. Easy Patibong. content kayo ngayon. So, parang, ang dating sa akin ng video kasi, they're making the arguments for the other side. Kasi para sa akin, kung tingin ng streamers, mas mahirap yung ginagawa nila, ba't di nila gawin yung mas madali? Mas madali, Yung matatanda din naman, kung tingin nila, mas mahirap yung ginagawa nila, tas tingin di nila, walang mag-stream sila, kahirap-hirap yung ginagawa ng kabataan, ba't di nyo gawin yun? Parang ginagawa nila yung argument for each other. Habang tumatanda tayo, ang na-realize ko, ang buhay, hindi madali. Lahat mahirap. Pipili ka lang ng Gusto mong hirap. Anong pagdurusa yung kaya mong pagdusahan? Yung matatanda, mas gusto nilang danasin yung pagdurusa ng gigising sila ng maaga. Mag-aayos. Papasok sa trabaho, hindi malilate. Itong mga kabataan, mas gusto nilang danasin yung pagdurusa ng digital footprint nila nasa internet na. Social media creation. Social media. Yung i-judge sila ng publiko. Tao, Mas kaya nila yon. So yun yung tinatak nilang hirap. Nakaka-cringe lang kasi na may kumakagat. Huwag nyo kasi kagatin, kaya kayo lalong pinagtitripan ng mga yan eh. Easy content tuloy kayo. Parang same din siya nung debate ng ng diskarte versus diploma. Oo nga, totoo. In a way. Exactly, 9 to diba? 5 diploma, Oo. diskarte, mga social content creator. Yun ang hustle nila. Yung mga taong naniniwala sa
mas kaya nilang dumiskarte. Nagpo-pushback naman sila kasi minamali sila kasi wala silang degrees, wala silang ganito. Ang ina-argue nung mga diskarte, I would say parehas din to ng mga streamers, wala silang guaranteed na income. Yung kahit mag-show up ka sa stream mo, mag-show up ka sa trabaho mo, kasi yung trabaho mo, hindi pag-stream or paggawa ng content, pero kikita ka ba? Oo. Di ba? Magpa-viral ka ba? Oh, may eyeballs ka ba? Yeah, yun yung tanong. Anong gagawin mo dun sa eyeballs na nakukuha mo? Wala din. Parang pares lang din to nung pinag-usapan natin about dun sa yung humiga sa loob na freezer sa Alphamart. Anong gagawin mo Anong after gagawin nun? mo after? Nasa yun yun. Doon na papasok yung business administration. Mm. Kung nag-aral ka. Pero kung di ka nag-aral nag-aral ka, Kasi mag-hire hindi mo ka. naman, sa mga bagay naman na ganun, hindi mo naman kailangan ng formal Ng formal education. education. Wala. Yung formal education, maganda siya kung i-apply mo siya sa trabaho. Kung may idea ka tungkol doon, tapos may i-apply mo siya sa diskarte mo, edi mas makakatulong sa diskarte mo. Oo. Pero, kumbaga, gaya nga na sabi ko kanina, pumili ka ng pagdudusahan mong hirap. Anong mas kaya mong hirap? Itong mga matatanda kasi, feeling ko, kaya may puot, may galit, dahil, ba't ang laki na kinikita ninyo? Apakadali naman ang ginagawa ninyo. Yung umupo ka lang sa computer, mag-video-video ka lang, di ba? Kala nila yun lang yun. Oo. Hindi nila naintindihan na kailangan may personality ka. Oo. May pasensya, kailangan kaya mong saluhin ang lahat ng ibabato sa'yo ng mga tao na manonood sa'yo na hindi mo kilala. Oo. Hindi nila naintindihan yon na sinasabi nung kabataan na, kung ganun pala kadali, bakit hindi nyo gawin? Pagka lumaylay ka, wala ka nang Wala kasi kikitain. Kailangan mo mag-isip araw-araw ng ipuput out mong content. Di ba? Kung ano yung trending ngayon, kailangan mong gumawa ng something na better or parang gano'n, di ba? Kailangan mong gumawa sa sarili mong trend. Oo. Physically, sige. Oo, nandun na tayo. Hindi siya mahirap. Hindi siya kasing hirap ng magkaalkal ka ng basura. Hindi siya kasing hirap ng Paglilinis ng tubo. paglilinis ng tubo, pagtutubero. Hindi siya kasing hirap ng magbubuhat ka ng sako-sako Karpentero, ng bigas. mga ganyan. Hindi siya kasing hirap ng magbababad ka sa init ng araw. Ibang klase siya ng hirap na kung susumahin mo kung alin ang mas mahirap, ibang diskusyon na yon. Diyan napapasok yung relativity. Ano ba yung mahirap sa'yo? Ano ba yung mahirap sa kanila? Kaya sinasabi ko na parang ginagawa nila yung argument for each other. Yung kabataan, tingin nila na apakahirap niyan tapos ang ibabayad sa'yo, ganito lang. Wag na, uy. Wag na. Wag na. Mas titiisan na nila yung possibility na mapahiya sila sa internet kasi feeling nila mas malaki yung magiging payout nun. Kaysa magbabad ka sa init ng araw, kaysa magbabad ka sa traffic, tapos magkano lang ibabayad sa'yo? Di ba? Tapos yung mga gastos. So, pag nasa bahay ka, wala kang transportation. Libre yung hindi man sa libre, pero nandun na mas mura. Kahit noodles ka lang, di ba? Which makes the case naman din sa matatanda na mas madali yung ginagawa nila. Pero kaya mo bang palaguin yung community mo? Kaya mo bang palaguin yung viewership Yung mo? reach mo, di ba? Kaya mo bang i-maintain yung viewers mo? Kaya mo bang gawin yan for 5 Consistently, years? yes, exactly. Yun yung ibang klase ng hirap. So, mas mahirap yung para sa matatanda. Mas mahirap naman para sa mga bata yung maghahabol ka ng trabaho na hindi mo naman gusto. Tsaka nag-i-evolve na yung panahon ngayon eh. Kasalanan ba ng mga mas bata ngayon, batang generation na meron ng option ng ganitong trabaho? 'Di ba? Ito kasi yung mga mga medyo matatanda na, ito yung tinuro sa kanya ng mga magulang nila. Eh. This is the only way to live. Diba? Ito lang yung way nyo para umangat sa buhay is magtrabaho, physical work, 9 to 5. Etong mga kabataan ngayon, tinuro na ng social media at saka ng lahat ng mga ibang content creator na meron pang way, 'di ba? So yun yung pagkaiba. At ang ginugugol mo doon yung pagkatao mo. Inilaladlad mo sa internet. Public figure ka. Public figure ka na. Wala ka ng privacy. Tapos halatang-halata mong pinagtitripan lang sila ng mga bata na isipin mo na lang lagi may magpa-picture sa akin sa pag nasa labas ako. Yung mga ganon na isusumbat nila na kaya mo bang i-handle yun. Yung ganon. Kasi ang sinasabi sa kanila ng matatanda, hindi naman kayo nakikipag-deal sa ibang tao Which is hindi rin naman totoo. Dahil kasi nga, hindi naman nila naiintindihan kung paano talaga kumikita yung mga content creator. More on indictment to sa society natin. Hindi sila dapat yung nagbabangayan. Kasi may common ground yan Bakit sila yung mas kumikita? Kung sasabihin naman nila na yung mga mararangal na trabaho, dapat mas binabayaran sila ng mas malaki. Baka So, there's something mapadre pa wrong. yung mga bata There's something wrong sa society natin, di ba?
Same yan ng argument ng mga athletes, mga professional athletes. Ba't mas malaki yung binabayad sa inyo kaysa sa teachers, sa mga ganyan? Oo nga, mas marangal nga yung trabaho nila, pero education yan eh. Mahirap na gawing business yan eh. Mas lucrative na business yung Entertainment eh. Na kapag ka sinabi mo naman sa kanila na dapat mas malaki yung bayad sa mga mararangal na trabaho, mag-a-agree din yung mga yan eh. Pero anong solusyon doon? Hindi naman sila magsasolve doon. Hindi naman sila yung problema eh. Tsaka parang supply and demand lang. Gano'ng karami ang may talent ni LeBron James, kunyari? Gano'ng karami ang teachers na, let's say, magaling na teacher, di ba? Great teacher Onizuka, gano'ng karami. Kung ganun kang level, kikita ka talaga. Pero dapat maging content creator ka rin. Pero yun eh, yung supply and demand eh. Ilan lang tong mga athletes na mga galing. Maraming athletes sa buong mundo. Pero syempre, ang nakikita lang natin sa TV is yan eh yung the best eh. Cream of the crop. Cream of the crop na yan. Sa totoo lang, parang sa teacher, napakaraming teacher, pero hindi natin nakikilala yung talaga sobrang mga genius na teacher na I'm hoping na malaki pa rin yung kinikita nila. Yung mga professor, di ba? Isang example nga lang ng mga teacher eh. Isang example lang yun. Parang, ikaw ba kung magtuturo ka, kung huhubugin mo ba yung susunod na generation, pinasok mo ba yung career na yan para sa pera? Dapat di ka naging teacher. Oo, kasi umpisa pa lang, pumasok ka sa karera ng pagtuturo, alam mo na hindi ganun kalaki kita niyan eh. Gusto mong, di ba, meron kang calling na turuan ang future ng society natin. At kung hahanapan mo yan ng pera, nasa maling career ka. Kasi kahit sa private school ka, mas malaki kita. Pero hindi pa rin kasi laki nakita ng mga athletes. Nakaka-cringe. Sobrang cringy. Halos panoorin ko din yung video ng buo eh. Wala naman pag-aagrihan tong dalawang grupo na to eh. Alam mo naman, walang patutunguhan eh. Hindi naman papayag tong mga batang to na mas mahirap yung trabaho ng iba. Yung mga matatanda, hindi rin naman papayag na mas mahirap yung trabaho nila. Ang akin lang, anong mas kaya mong hirap na danasin? Parang mas maganda pa nga kung ginawa nila sa content na to. Pero maybe we should be the one doing that content na, okay, meron tayo dito mga 9 to 5, meron tayo rito mga streamer. Pero ang ginagawa nila is batuhan ng mga gusto ko sa trabaho nyo. Ako nga, sana nga magtrabaho ako sa kasi nami-miss ko na yung merong, pag pumasok ako, meron akong kikitain, yung stable income. Para magandang, for educational, I think mas maganda yun. Mahina sa clicks yun eh. Pero syempre, usually, kapag positive kasi, mahina sa clicks. Mahina clicks. Pero sa akin, me personally, gusto ko yung ganung content. Pero ako lang yun. Parang maghanap pa ng common ground yun. Para makita na, yung parang mang-educate ka na, ito pala yung mga advantages. Ako, alam ko naman na ako as a streamer, alam ko yung mga benefits, alam ko yung mga bagay na gusto ko sa 9 to 5. Kaso, wala eh. Kulang. Sabi natin, gusto ko magtrabaho sa Team Hortons. Sabi natin, bagong, high school ako. Gusto ko magtrabaho sa Team Hortons, kaso ayokong makipagtrabaho sa mga ganitong karaming, di ba? Ito lang ikikitain ko. Alam mo yan. Tapos ganun lang ang kikitain mo. Tapos ang magdideal ako sa customer na maraming mga request. Tapos puro ganito yung mga kasama ko sa trabaho. Kumbaga, ang hinanap mo sa trabahong yun, gusto mong magpasaya kasi ikaw yung nagbibigay. Magpasaya. At saka syempre kumita, ikaw yung bumubuo ng morning ng tao. At saka ito lang yung kaya ko. Ito lang yung, kasi high school lang ako eh. Kung ita-transition mo yun sa content creation, kung may creative wits ka, ba't hindi? Tapos may potential pa na. May pera naman kami, mapambili ng gadget ko. Isang webcam lang, sapat na, parang simula ako, di ba? Isang magandang point nung matatanda is, itong mga kabataang to, nasa point of privilege sila, na hindi nila pwedeng sabihin mas mahirap yung ginagawa nila. Kasi baseline, may privilege sila. Lalo to sa States. Sa States to eh. So, itong mga batang to, mas madali sa inyo sumugal dyan sa field na yan dahil may rigid kayo na framework na pag-aatrasan if hindi mag-work out yan. Pagka nagtrabaho kayo sa retail, sa restaurant, sa fast food, mabubuhay naman kayo eh. Pangit lang tignan sa society nila dahil nakatira sila sa magulang nila, nakikitira silang ganon, pero mabubuhay sila. Pero again, coming from the point nung mga kabataan, ng mga streamers na kapag hindi bumenta yung content nila, wala silang kita. Mas malaki yung risk nila. Yun yung argument naman nila, which is very valid. Very valid. Parang walang patutunguhang agreement. Argument lang.
nakikita ko na rin to sa Pilipinas kasi na yung ang dami nang nag-aspire maging digital creator. Oh, gaya-gaya tayo eh, di ba sa, I don't wanna say na gaya-gaya, pero that's what we are. Ganun tayo eh. Kung ano ginagawa sa States or sa West, gusto natin gayahin. Pero kasi ngayon, di ba, ang mga younger generation, hindi na sa I think dati, di ba, sa panahon natin, pwede nating pagyabang, I'm only 17 years old pero nagtatrabaho na ako sa Tim Hortons or nagtatrabaho na ako sa Summer. Kumikita Pero na ngayon, ako. ang yabangan ngayon is, I have 15,000 followers sa Instagram. Oh, what are you gonna do about Kapag it, sinabi though? mo, tatrabaho, really? I have a full-time job. I'm permanent sa Tim Hortons. Boo! Oh. Wala ganun mangyayari doon, di ba? Dinidemonize nila yung pag na 9 to 5. Hindi lang to sa Philippines. Parang everywhere na to na kung nagna 9 to 5 ka, loser ka. Loser ka, di ba? Wala sila nung kapangyarihan mong maging walang hiya eh. Hindi nila kaya yan eh. Mas kaya nila yung guaranteed na hassle na. Although maliit yung payout, hindi din naman ganun kalaki yung ibinabayad. Hindi binabayad yung kaluluwa mo. Meron ka pa rin payapang buhay. Hindi man payapa dahil naliliit ang kasakita mo. Yun lang yung kaya mong ibigay. Hindi kagaya ng mga may clout. Ano bang ginagawa mo sa clout mo? Anong kasunod nun? Anong kasunod nun? Tapos kung malaki man ang kinikita mo, makakatulog ka ba ng mahimbing? Kung oo, edi good for you. Pero wag mong maliitin yung nagna 9 to 5 dahil wala sila nung kapangyarihan mo ng kawalanghiyaan. Dahil yun yung magpapatulog sa kanila sa gabi. Kung ang magpapatulog sa'yo sa gabi yung madaming zero sa bank account mo, di fine. Tsaka ngayon kasi napakaraming I wanna say role model kasi katulad ng Logan Brothers. Tingnan mo naman yun, nagsimula sila sa content creation. Pero tingnan mo naman, nag-branch off sila sa boxing, sa kahit anumang entertainment. Parang makikita mo rin na, okay, bata pa ako. Pero anong mangyayari sa akin after ng, let's say, mag-creator ako? Anong mangyayari sa akin sa future? Pero ngayon, makikita mo tong mga taong, tong mga personality ito, meron pa rin pala talagang future. Kung ang pag-uusapan yung utak nila sa pagko-content creation, yun ang susundan mo sa kanila. Pero yung sa morality yun. Yun na ibang usapan na yun na yung may superpower ng kawalanghiyaan na sobrang shameless nila sa pinaggagawa nila na kahit nang i-scam na sila. Yung sa crypto ni Logan Paul, yung pagdura ni Jake Paul sa mga legend ng boxing, mga ganyan, may eyeballs eh. Paano gagawin? Hindi mo man sila sundan, hindi mo maaalis sa kanila na pinagkakitaan nila yung hassle ng ng makabagong panahon. And successful sila. Successful diba? sila. Kung ang measure ng success ay pera. Pero sa labas ng ng screen natin, hindi natin alam kung ano sila, kung paano sila. Masaya ba sila? Kung sa kanila, yun ang gusto nilang gawin, magparami ng pera at ipagpapalit nila ang kaluluwa nila. Who are we to argue? Yeah. Kasi di natin alam kung gaano kalaki ang pera dinodonate nila sa ibang tao, di ba? Kahit sabi natin write-off yan or something, they're still donating. May nagpo-provide sila ng trabaho. I don't want to justify yung mga kalokohan pinagagawa nila. Pero more on indictment nga na society natin na bakit may nanonood sa kanila. Mapa-haters, mapa-followers. Bias, Yan ang currency, attention. At nakukuha nila yung attention ng mga tao. Should this be a debate? Dapat hindi. Para sa akin, hindi rin. Hindi ito dapat yung pinagdidiscusan natin. More on. Ang dapat na pagbigyan ng atensyon, bakit may mga tao na pinagbibigyan to ng atensyon? Yung mga ganitong uri ng activity. Na ito yung kinakapitalize ng mga may kapangyarihan ng kawalanghiyaan. Okay lang sa akin yung nagbi-build ng personal connections Yung sa streaming, yung mga IRL streaming na nagbi-build ng connection. So, yung mga outcast, nakikita nila, ganito pala. Baka may mapulot sila Hindi ko, ayoko sabihin na inspiration, na ganyan-ganyan. Pero, wala nakakapag-provide kasi ng escape talaga yan Gaya natin, pag panonood natin ng mga ng mga palabas, mga series, mga movies, ganyan. Yan din ang pinaprovide ng entertainment at escape sa reality, di ba? Yeah, para sa akin siguro it's time para makipag-connect sa society, makipag-connect sa mga politicians. Bakit mas malaki pang sinasahod ng mga streamers na to, ng mga
content creator, di ba? If you're doing a lot of heavy lifting sa society natin, kung kayo construction worker, but ito lang, but di ba? But hindi sapat. Pero kayo yung nagbi-build ng society. Oo. So, ang may kasalanan nito is, I don't wanna say kasalanan nila, pero parte sila, di ba? Katulad sa Pilipinas. Mali sila ng binubulyuan. Hindi itong Mga streamer. grupo ng mga tao na to, Oo. ng mga streamer, mga content creator, kasi they're just making the most out of dun sa opportunity na Kung ano meron nakikita yun. nila. Kung masama ang loob nila dun sa kinikita ng mga kabataang to, ba't di nyo gawin? And sana magtulong-tulungan, di ba? I know it's gonna sound boring na yung very positive light na pagtulong-tulungan natin, mga 9 to 5 workers, sa mga creators para baguhin natin yung society, baguhin kung paano yung pay wage, yung disparity. Ang laki kasi agwat eh. Pero syempre, we don't live in a perfect world. Economics yun eh. Oo. Economics yun eh. Supply and demand. There's higher power na nagko-control niyan. At saka nasiyasat na yan. Oo. Hindi yan lihim. Oo. Out there yan. Kung gusto nyo matutunan yan, nandyan lang yan. Aralin ninyo. Conspiracy theories. Hindi nga. Hindi. Yeah, kung gusto mo mag-spot ng conspiracy theories. Hindi ako, hindi. yan. Wala akong alam Kung dyan. sila. Oo. May niche yan. Oo, di ba? Kaso, kung magpapakalat ka ng maling informasyon, syempre, Pwede ibang kang kabayaran madakip, pa ulit yan. pwede kang madakip ng CIA ng biglaan. Ay, I think 2025 na, oo. dapat lahat tayo may kanya-kanyang pinagkakabisihan para kumita, di ba? Like, parang tayo, di ba? Oo. Ito, may 9 to 5 pa rin tayo. May 9 to 5 pa rin. May endeavor kayong negosyo. Pero ito, hiwalay pa nating endeavor to. Ang hirap nga i-grow eh. Pero hindi ko naman sasabihin napakahirap din ang ginagawa natin. Oo, yan. Pero ipuput out. Naglalaan tayo ng oras. Oo, pinaghihirapan din siya. Hindi ko siya sasabihin mas mahirap siya dun sa normal nating mga trabaho. Pero ibang klase siya ng hirap. Exactly. Hindi pa natin to pinagkakakitaan eh. Oo. So, yeah, kung gusto nyo mag-subscribe, pwede nyo i-share din. Kung gusto mag-sponsor, why not? Kahit tatanggapin namin, kahit panty, bra, sige. Sponsor namin yan. Sosot ako panty, kahit bra lang pala. A-cup. A-cup. 30A yung size. 30A. Yung maliit lang, basta matakpan yung utong. Di nipple tape. Nipple. Nipple tape. Miski nipple tape, sponsor, yeah, go ahead. Band-aid. Yeah, so, lahat tayo may kanya-kanyang hirap, di ba? Pili lang kayo ng gusto nyo danasin na hirap. Kaya nyo lunukin. Yung kaya nyo lunukin. But yeah, yun lang. Siya. Anyways, Edmond. 2X. And this is Twice the D. Imagination runs free.